Hello mga kababayan, kumusta po? Magandang buhay. Quick reaction po tayo ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin. Yung mga bagong subscribers po sa aking Munting Kubo, Analisa Reality Vlog. Welcome po to my likers, silent viewers, mga nagko-comment na lagi na riyan sa aking comment section. Maraming salamat po. At yung mga pasilip-silip lang, huwag po kayong mahiya mag-comment. Maraming salamat. So dito po, isa ito sa aking mga sinusubaybayan din na charity vlogger. Si Sir Paul Pugong Bihero, nasa Mindanao pa sila, kung saan na nakakapunta. Nakasunod talaga ako, pero ano lang, silent viewers. Tamang nood lang ako. Then, minsan sinishare ko rin yung mga ginagawa nilang upload. Siyempre, medyo busy-busy. Pero hindi talaga ako nakakapalya na panoorin sila. So, itong huli, mga ilang araw na rin ang nakalipas, nakikiramdam lang din ako. Kaya lang, dumating na talaga sa point na mahirap manahimik eh. Alam mong saludo ka sa kanila, sa grupo nila, tapos biglang may maninira. So, sino po yun? Ay dumating na bagahe. Marami kasing sinasabi na to si yung isang, kung doon niya siguro resident na rin siguro siya doon sa lugar nila. Ito si Ma'am Beth. Nagpadala siya ng bagahe. Ayun nga sa document na na-receive ito ng receiver ni Sir Paul December 23. So, alam naman natin na sobrang busy nito nila Sir Paul, na meron sila mga pinupuntahan ng mga lugar sa Davao area, may mga pabahay sila. Siyempre, hindi naman yung mga malalapit lang malalayo. So, ito nga yung baggage o yung karton, yung bagahe, dumating December 23. So, siyempre mag-a-appear yun doon sa nagpadala. Malalaman talaga na na-receive na. Ang gusto niya kasing maano kaagad na ma-confirm kaagad ni Sir Paul. Kasi ito nga naman si Sir Paul, naintindihan ko yung situation niya na meron siyang merong tumatanggap lang sa mga bagahe niya, yung mga ipinadadala kasi nga siya sa biyahe. So, hindi lang naman isa yun. Hindi lang naman isa syempre yung bagahe ang dumarating. Sabi nga niya doon sa live niya, 10 araw na yung nakalipas na natanggap yung bagahe, pero ay nako, sorry. Prayer time. Wait lang po. Naririnig nyo? Sorry. Naambutan tayo ng prayer. Ayan, tapos na. Pasensya na mga kababayan ko. Oras ng dito prayer. Siguro alas 3 na yun. So, ayun po, balik tayo dun sa aking sinasabi kanya reaction patungkol dito kay Sir Paul Pugong Bihero. Doon sa bagahe niya matagal nilang nabuksan. Kasi nga, sa tambak, sa dami ng mga nagpapadala, so hindi nila ito kaagad naasikaso. So, ang nangyari kasi, nagalit si Ma'am Beth. At saka nag-akusa siya na ninakaw daw yung bagahe niya. Kumbaga, binuksan, pinakailaman, at hindi, kumbaga, hindi siya na-inform na, ang gusto niya kasi confirmation na natanggap na mismo si Sir Paul ang magsasabi. Alam naman natin, di ba, busy nga sila Sir Paul, pero nandoon na yung bagahe, kasi nga natambak, kumbaga, meron lang silang, lagayan. So, hindi mismo doon sa tinutuloyan nila Sir Paul, kasi maliit nga daw, meron silang ibang pinaglalagyan doon kay Sir Eli ba yun?
So, ang nakareceive daw nun yung asawa ni Sir Eli, ganun. So, hindi agad na asikaso. Yun lang, sinabi naman na doon ni Sir Paul, pinaliwanag naman niya nung nag-live siya at hindi nawala yung bagahe. So, talagang nilive ni Sir Paul na binuksan nila yung box, nakita na nila, napatungan pala sa dami ng mga bagahe daw, ng mga karton-karton na padala, napailalim pala siya. Napailalim yung kahon, kaya tapos nakatalikod pa nga daw yung pangalan, kaya hindi nila na kaagad, hindi nila nakita, kumbaga. At saka hindi naman nila nabuksan din kaagad. Kasi ang alam ko, sa tagal ng panonood ko sa kanila, basta may mga bagahe talaga, nag-unboxing yan sila. So nakikita natin. Kasi nag-akusa kaagad to si Ma'am Beth na ninakaw yung niya, ninakaw yung mga padala niya, yung mga ganun-ganun. So yun po, Ma'am Beth, yung nagpadala po, kung napanood niyo yung live, doon lang nila binuksan yung bagahe mo. So walang ninakaw, walang nawala, intact po lahat. Nandoon. Mahirap talaga yung magsasalita na lang ng dire-diretso ng ganun ba? Dapat nag-intay muna. Kasi ang gusto nga ni Sir Paul noon na nag-kausap naman daw sila Yun lang hindi pa makapag-confirm na oo, nandito na ni Sir Paul. Kasi hindi pa niya aktual na nakikita. Hindi pa niya nabubuksan. Hindi pa niya alam. Although, alam niya na may dumating na receive na. Naintindihan ko yung point doon ni Sir Paul. Kasi nga, bakit siya mag-oo kung hindi pa niya nakita? Confirmation nga ang inaantay niya. Kasi nga busy siya. Diba? At sa dami, may mga inuuna pa silang mga bagahe, di ba? So, ito lang ang lesson talaga muna doon bago ko makalimutan. Para sa mga, hindi lang to para doon sa kay Sir Paul group. Para sa lahat, no? Halimbawa, yung mga marami na nagpapadalang bagahe. Ang dito, para sa akin, lesson, suggestion na rin, na katulad niyan, pag mayroong, halimbawa, ikaw ang receiver, ma-receive mo yung box, lagyan mo ng label kaagad. Kumuha ka ng papel, sulatan mo ng pentel pen, idikit mo doon kung anong araw siya dumating para alam ng boss mo kung alin ang unang dapat bigyan ng pansin, attention. Kasi katulad yung mga bagahe, hindi natin alam, hindi nyo alam kung ano yung laman. What if mayroong mga masisira na pala na items doon, na mga products doon. Tapos hindi nyo pa na-check, hindi nyo pa nabubuksan. Katulad nito yung padala ni Ma'am Beth, ilang buwan na. December 23 daw na-receive. Tapos, 10 days ago yung pag-live ni Sir Paul. Ano na ngayon? So, December, January, February. So, almost 2 months. So, what if may mga pagkain doon na mag-i-expire na masisira na, yung mga ganun. What if kung may mga chocolate na nadagan-daganan na siya doon. So, yun. Ito yung lesson talaga na yung mga receiver ng package, kailangan, ito para sa akin, kumuha kayo ng papel, bond paper, idikit nyo na doon, anong oras, anong petsa dumating. Para, first in, first out. Yung unang dumating na bagahe, yun ang unang bubuksan. Tapos sunod-sunod. Dapat may mga date, nakalagay yung date, para hindi malito, para ma-check lahat. Yun yung para sa akin, na idea ko lang to, saka suggestion ko, sana gawin din ng iba. Kasi mahirap Mabuti kung kunting ilang kahon lang, 2, 3 lang, madali. Katulad nung sabi nga ni Sir Paul na may mga nakasabay pang madami. Diba? Saka napatong-patungan. So yun talagang maganda doon. Na once na may dumating na bagahe, itong araw na to, para yun ang unang mabubuksan. Para sunod-sunod na. Diba? Kasi sayang din yung mga kung halimbawa may mga pagkain doon na makakain pa sana. Kung halimbawa lang, di maaagapan. Katulad nung nagkadurog-durog na yung, nagkaipit-ipit na yung mga, pinakita ni Sir Paul. Yung iba, napitpit na yung sa mga Colgate. Sa bagay, box lang naman. At saka, yun lang ang malinaw doon naman, Beth. Hindi nawala ang bagahe mo, walang nagnakaw, walang nangialam. Intact, binuksan mismo, naka-live. So, yun. Kasi marami na akong sinasabi to si Ma'am Beth na lumalagpas na siya Sobra-sobra na Hindi niya naintindihan yung nagpakumbaba na nga si Sir Paul. Inamin naman nilang may pagkukulang sila kasi hindi kaagad na asikaso. At sa dami nga ng ginagawa nila Sir Paul, hindi nga kaagad naharap yun. At ang malinaw lang doon, walang nagnakaw, walang ninakaw, walang nawala sa kanyang mga ipinadala. Nandoon lahat. Ang daming nang sinabi ni Ma'am Beth na almost mga below the belt na rin yung mga salita niya. Dito kaya ako nag-reaction kasi mga kababayan. May napanood ako na hinahanap niya sino doon makapagbigay ng contact ni Sir Rafi Tulpo. Papatulpo yata si Sir Paul. Sa anong dahilan, Ma'am Beth, na ipapatulpo mo si Sir Paul? Inamin naman niya na yung hindi lang nila kaagad na asikaso, hindi nabuksan sa dami ng sa dami ng
inaasikaso nila. Pero walang nagnakaw. Yun ang malinaw. At nakita natin live ang pagbubukas nila. Doon lang yun nabuksan. Walang may kumuha sa mga padala mo. At saka padala mo na yun eh. Padala mo naman na yun eh. Dapat nasa ano na yun eh. Naintindihan kita pa kasi nga pinaghirapan mo yun. Pero antay-antay din, di ba? Kung baga, huwag tayong magsalita ng sa bandang huli, alam naman natin nakakasira na ng kapwa natin, di ba? Daming below the belt na pati yung mga nananahimik na mga kababayan natin, yung mga purpose, minaliit niya. Sobra-sobra yung ano niya. Sa totoo lang, naging mayabang si Ma'am Beth dito. Porket nandun siya sa nasa US. Mayabang siya. Ma'am Beth, umuupo ka pa rin sa Unidoro. Ang inilalabas mo, mabaho pa din. Ilang masasabi ko, mabaho din ang inilalabas mo. Oo, mayaman ka sa mayaman, pero alalay lang kasi pag ang ating Panginoon, makajus pa naman to siya. Nakita ko yung video niya, meron siyang imahe sa harapan niya. Makajus talaga siya. Ay, pera gaba talaga. Ma'am Beth, alalay lang. Alam naming mayaman ka. Magaling ka. Pero tandaan mo, lahat ng kayamanan mo, hindi mo yan madadala. Ang dami mong sinabing may mga salita ka pang sinabing hindi maganda kay Sir Paul, yung pagkatao niya, hinamak mo din. Samantalang, doon lang naman sa bagay ang problema. Total, hindi naman talaga problema. Nag-antay-antay ka lang sana ng confirmation kasi hindi naman pwede magsabi si Sir Paul na oo, nandito na hindi pa niya nakikita, hindi pa niya nahahawakan, hindi pa niya na-check. O diba? So, mahirap yun. O diba? So, naintindihan ko, Sir Paul, at naintindihan din kita, Ma'am Beth, yung sentiment mo kasi nga, nagpapadala din ako ng bagahe. Pero huwag naman masyadong ganon na akala mo milyon ang laman ng bagahe mo. Tapos pababayaran mo pa kay Sir Paul. Diba? Ang sabi nga nila, Sir Paul, ibabalik sa iyo. Alam ko meron silang live ngayon kaya hindi ko pa napapanood. Pero ang desisyon nga dati nila, Sir Paul, na ibabalik nila yung bagahe. Tapos meron pa ako napanood na video mo, Ma'am Beth, na ayaw mo nga na ibalik or ibamigay sa mga kamag-anak mo yung ipinadala mo. Parang din galing sa'yo Galing sa'yo yung bagahe, pero yung point mo doon, parang sinabi mong mayayaman yung mga tao doon. Bakit pa ibabalik? Talagang makikita natin yung pangmamaliit mo sa mga kapwa nating Pilipino. Nang mamaliit ka, sobrang kang mayabang, Ma'am Beth. Sana, kunting yuko din naman kahit pa paano. Diba? Parang ikaw na rin ang sumira, sabi mo na nag-serve kayo sa military, parang ikaw na rin yung sumira sa serbisyong sinasabi mo. Yun lang yung sa akin, kasi nga, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Ma'am Beth na alam natin ang sinusubaybayan si Pugong Bihero na hindi sila ganun, hindi sila magnanakaw ng mga bagahe. First time nagpadala ni Ma'am Beth ng bagahe kay Sir Paul, tapos ganun na siya. Ang iba nga, ang dami nagpapadala na nakikita natin, ilang box. Walang reklamo. Siya pa talaga yung nagreklamo na ganun yung box niya na ipinadala. Diba? Grabe. Ay, Diyos ko. At saka isa pa, hindi naman sila Sir Paul ang nanghingi sa kanya Siya naman ang kumontak doon Pagka ganun kasi, tayo mga babayan, shout out po ka-business. Kapapi, shout out. Papa Dins. Ayun, pag nagbigay kasi tayo, yung kusang loob, yung tanggapin mo kung ano man ang nandoon, ano man ang mangyari. Magantay na lang, di ba? Kasi lumayo na ang dami nang nanumbat na tuloy siya. Pati yung mga kapwa nating mahihirap na nananahimik, walang kaalam-alam, dinamay na niya. Sobra-sobra na yung pagmamaliit niya sa ating mga kababayan. Diba? Tapos, basta, ganun. Hindi maganda yung ginagawa ni Ma'am Beth. Sana na siya ngayon. Huwag ka na magpatulpo, Ma'am Beth, kasi ang mangyayari niyan, pag hinalukay lahat, sa'yo rin ang balik. Kasi wala namang ninakaw Ibabalik din sa'yo yun. Ang mga sinabi mo. Kasi malinis sila, Sir Paul. Pinakita nila na nag-unbox sila. Mismo, nag-live. Walang kumuha sa mga pinadala mo. Kahit, walang may kumuha. Kaya, pag nagpatulpo ka, ikaw pa yung sasabunin ni Sir Rafi pagka ganyan. Dahil sa dami ng, maraming nagkakalat na video mo O pag inipon yun, isa-isahin yung pangahamak mo sa mga kapwa nating Pilipino na mahihirap. Katulad namin, paano na yan ngayon? Diba? So, yun lang ang aking reaction ngayon ng mga kababayan. Kunting lang, Ma'am Beth, huwag masyadong mayabang kasi umuutot ka rin ng mabaho. Pare-parehas lang tayo. Yun lang ang masasabi ko.
hindi magnanakaw si Sir Paul. Kaya suportahan po natin ang mga kababayan patuloy. Mas lalo natin suportahan si Sir Paul dahil sa ginawa na ito ni Ma'am Beth. Kilala natin siya, matagal natin siyang pinanonood at alam natin ang kanilang mga pinagagawa na malinis, malinaw. Tumutulong talaga sila. Hindi, ito si Ma'am Beth, bagong sulpot lang naman yan eh. Siya na lang nagsabi na hindi niya alam yung mga tungkol sa mga vlogger. O ngayon, nag-iingay na siya ngayon. At ginamit niya ito si Sir Paul na pinalawak niya, pinalayo niya yung usapan. Ang dami-dami niyang nadamay na. Sana, tingnan natin kung ano yung mga susunod na ano. Mayroong live si Sir Paul. Nakita ko kanina pero hindi ko pa masyadong na hindi ko pa napapanood. Meron siyang sasabihin doon. So, babalikan ko siya mamaya. Panonoorin ko. So, yun lang muna. Ito lang ang aking reaction ng mga kababayan. Hindi ko lang nagustuhan yung tabas ng dila ni Ma'am Beth kasi sumobra na siya. Akasahan ba naman na magnanakaw si Pugong Biyahero at siyang mga kasamahan. Tapos samakin yung mga purpose. Yung mga pobre na katulad natin. Hindi na maganda. Kesyo, siya, dahil nandun siya sa Amerika. Dahil ganun siya nandoon. Tumatapak pa rin siya sa lupa. At pag nagpantay ang paa niyan, wala siyang madadala lahat ng sinasabi niyang kayamanan niya. Tumutulong daw siya, pero yung tutulong niya, iba yung sinasabi niya. Nakakagigil. So hanggang dito na muna ang aking reaksyon ng mga kabayan. Panoorin niyo yung mga video, maraming nagkakalat sa YouTube tungkol dito sa May ididikit pala, ididikit. Meron akong dito sa dulo ng aking reaksyon, yung mga salita ni Ma'am Beth. Yung iba kinat ko na kasi hindi naman importante. Yung medyo matatalas lang, tabas ng dila niya, yun ang ilalagay ko dito sa dulo. So, panoorin niyo na lang. So, maraming salamat po. Hanggat may patayin ko ito within 1 hour or 2 hours para alam ko may mga marites dyan mag-forward. Sa atin dalawa, Paul, nag-usap tayo. Hindi ko mali lahat yun. May pagkakamali din kayo. This the story is, di na natin paligay-ligayan. So, ganito. That was last summer. Yan, makinig lang kayo. That was last summer. Napanood ko yung Pugong Biyahero. Una ko pa talaga napanood yun dahil ako lang mag-isa noon. My husband is not with me the whole summer. Ako lang mag-isa. And then, suddenly, honestly, I am a happy person. I am a forgiving, but sa ginagawa ninyo, and Lord, I am very sorry dahil nakapagsalita talaga si Mami. Kilala ninyo ako pag ako ang bumanat. Pag ako na nagsalita, nasaktan na rin si Mami. But, pag ako ang bumanat, pag ako na nagsalita, nasaktan na rin si Mami. But, you think so? Iiyak si Mami? Naba si itsura kong iiyak? Andyan ba si itsura ko ang mag-apologize? Look at me. Naba si itsura ko mag-apologize? Naba si itsura ni Mami na iiyak? To those people who know me very well. Kayo iiyakan ko? Magpasalamat kayo na kahit hindi ko alam yung mga vlogger na antig ang puso namin. Kasama yung doktora sa California, hindi siya nagpakilala ni Paul na doktor. Pero ako mismo ang naka-rinig noong bago magpasko na nabigay ni doktora ang pera. Dok, na-mention ang pangalan mo pero balikbayan sa akin. Ang hirap nga sumagot. Yun na yun nga ha. It was of September, actually August. Nasa ako noon. Nasa another side ako ng Amerika for 2 weeks. So, wala na akong Tagalog channel. Di nangyari, sabi ko sa asawa ko nung pauwi na kami, sabi ko, Dad, I saw one vlogger. I want to make a bot. Sige, Tagalogin nila natin. Ako kasi mahirapan ako mag-Tagalog dahil Bisaya ako, pero I try my best na ma-mix ko. Baka sabihin naman ninyo. Sabi ko, Dad, I want to help. Sabi ng asawa ko, how you can reach these people that you really don't know? You really don't know. Kasi nga dito, ladies and gentlemen, ang trabaho namin, hindi lang kayo ang
You are nothing. You're a piece of fake jewelry or a fake stone. Ang daming may message sa akin. Hindi ako umiiyak, si Mami Palaban, iiyak. Itong hitsura ko, iiyak, ha? Mga taga Virginia Beach, iiyak si Mami sa mga basing na katulad ninyo? Maldita si Mami, day. Kung namatay pa ako sa mga ano ninyo, mga coursing ninyo, namatay na ako. Thanks God, nilagay ako talaga ng Diyos na, kumbaga, blessed talaga. Kahit ang asawa ko, Pilipino lang kami dito. Hindi ako Amerikana. Ayan o, mga baser yan o. Dalawa lang ang nandyan. O, yan si Kyla. Hi, Day. You think so? I'm affected with your boss? Ha? Si Mami, iiyak? I am affected with you. Who are you guys? Who are you? Who are you guys? 8 years I'm not even working. Even before when I was young, nag-work lang ako part-time para hindi ma-bored. Ako iiyak sa inyo? Isa lang ang magpapaiyak kay Mami. Kung yung anak ko ang madihado, yan, magpatayan tayo. Yung mga basing like you guys, no. It was a big mistake. Dahil di ko kilala ang Pugong Biyahero. Ang una kong nakita sa lahat ang mga riders. Mga riders na nagpupunta ng bundok. O ngayon, who are you in my life? You're not existed. You think so? My family will try to comment back to you? Who are you guys? Kung wala ang mga katulad ko, hindi lang kayo ang tinutulungan ni Mami. Pagsabihin mo, milyon ang natulong. Bakit? Kilala ba ninyo ako? May ano ba nagsusunod-sunod sa amin kung saan kami napadpad na sulok sa mundo, sa saang impyerno? Alam ba ninyo yan? Kung saan kami? Those time, those days? Kaya nga sabi ko, I am tired. Lahat na sweldo ko, sweldo ng asawa ko, napunta lang ng orphanage, dahil for your information. Hindi, wala akong ng bahay sa atin dahil sabi ko, it's a headache. Kasi grabe ang property tax. Oh, very simple si Mami. Andito lang ako sa Virginia Beach. Hindi ko kailangan ng publicity dahil kayo mag-publicity sa akin. Who are you guys? You're a piece of shit. Yung mga anay lang kayo. Mga purpis, pakapalamunin. Magbas kayo na magbas. Who are you in my life? You don't know me exactly. Who are you guys? Did you ever try to help people? Sickly people, people in the war, people that they need help and support? Alam ba ninyo yung trabaho namin bago kayo magbas? Dahil si Pugong Biyahero, 3-point-something million, you try to bus me, na hindi ko kayo kilala kahit isa sa inyo. Kung hindi lang ako nag-online sealer, hindi ako ninyo nakikita. Dahil restricted yan sa mga trabaho namin. Iba-iba ang trabaho natin sa mundo. Hindi lang ako nakipag-chismis, nahiya-hiya naman ako sa inyo, no? At speaking yun sa mga sponsor niyo pinagmamalaki, bakit, day? Wala bang ibang Pilipino dito na hindi nagbibigay? Let me introduce, pero I don't like to elaborate all names. Malaking simbahan lang naman sa Pangasinan. Ang bagong gawa, mga 2 years. Meron na silang bago magkatapos ng Pasko. Second floor na cafe. 35 na pabahay. Hindi light materials yun. Houses talaga yun. With kubeta, with lights, everything. Mga pinapaaral. The land, courtesy to our family. Do I need a publicity? Di mo kailangan ang publicity, day. Those vloggers, ultimo pagkain ng kamuti sa bundok, ipapakita pa. Pati yung mga butas-butas na ano. Dito sa Amerika, you cannot even do that. Mag-camera ka sa mukha nila. Nakakahiya na nga yung kalagayan, nakakaawa na nga yan eh. Picturean pa ninyo para may maawa. Ha?
those bashing that there is no such very painful, pero ako hindi ako umiiyak. Kaya nga sabi ko, walang sumasagot. Ang mga matitinong tao na may pinag-aralan, may mga breeding, hindi yan sasagot. Pero ang dami kong tumatawag dito. Beth, shut up your FB. You don't need to do the explanation. You are here. You are one of the heroes here. You don't know my family. You don't know my family. As I said, sikat lang si Pugong, nagsimpatiya lang kayo. Pagkamali ko ba, if I asking since September, where is my balikbayan box? I know the moment bago magpasko when I called up LBC. Sabi ng LBC, kaya nga sabihin niyo may inventory. Sabi ko, this is the invoice number. Dito pa sa Virginia Beach, my God, this is a very small city. Kaya ako very blessed. Di ako katulad sa inyo na wala kayong mga kwenta. Mag-antay lang kayo ng mga ganito. Ayan oh, mag-viral na naman kayo. You think so affected ako sa viral? Do I need? O sino nakakilala sa akin? Kailan ba umiyak si Beth? Sa tapang ko, iiyak ako? Tingnan mo nga ang itsura ng personality ko. Kung iiyak ba ako, ganito ang boses ko, na Bisaya ako. Kahit hindi ako galit, ganyan ang boses ko. Ako iiyak? Sabi ko, isa lang ang weakness ni Mami. Pag yung anak ko. Ang anak ko rin, ganyan din ang personality sa akin. If my son understand the situation, di lang kay mura ang abutin ninyo. Buti kung mura. Kung di ba kayo nabaril na kaya siguro anak ko. Who are you in my life? Those people in the Philippines, in the mountain, pasalamat kayo. Sino ang pinakamaraming sponsor? Amerika. Kasama na nga yung doktor ko doon eh. And by the way, ang family ko, puro din doktor. Yan, sister-in-law ko, doktor. Kaya nga sana, isabi ko, sayang kasi pupunta sana sila. Pwede na sana sabihin ko mag-ano sila doon sa mag-mission. Pero pag ganyan lang, wag na. Kasi nagagalit sa inyo mga kakilala ko. Kala mo, ganyan tayo ka-close, ganyan ang level natin. Hindi mo nga alam kung taga saan si Beth nagsalita. Yes! I am a dissenting babae, day. Kung kayo pupunta ka sa amin, mamit mo yung asawa ko. Magdaan ka muna sa asawa ko bago ka makapasok dyan sa airport. Mag-share ka, manginginig ka. Manginginig ka sa kung siya ang makita mo kahit Pinoy. Di mo basta-basta riyang maano. Kasi mga salita ninyo, walang respeto. O at your age, I don't even care. May Diyos eh. Kaya nga sabi ng ng isa kong best friend eh, talaga naman, inaano talaga ng devil na ito ang first Holy Week ko. Kaya nga ako hindi nagtitinda ng live. Dahil pinitensya ko yan. Di mo ba alam yan? Pati yung 7 o'clock, 3 o'clock mass ko yan, I give everything to Him. Sabi ko, Lord, after this, di na ako magsalita, but I will never change my Facebook. Kaya sabi ko sa inyo, I am so blessed. Yesterday while we are talking, ubos lahat ang mga paninda ko na nag-agawan sa alahas. Buti kung ang alahas lang yun dahil nga tag $1,000 lang, tag 500, natawa na lang ako sa inyo. While kayo nang gigititi, ganito lang ako magsalita, parang malaki ang tingnan mo personality ko. Kahit ibala mo pa ako ng kanyon. Ako iyak. So pity of you all. Tapos ginagamit ninyo, paiyak-iyak si Paul. Dapat ako magagalit dahil ako ang sponsor. Ako ang sponsor. Bakit? Nalaman ko 2 months, puro deny-deny. Andito ang conversation namin, oh. Ayaw sumagot. Kaya nabubwisit ako noon. Sunday, hindi ako natulog dahil nagigil na ako talaga. Dahil pinag-anuhan ko na sayang naman yung effort ko na magmumold yung ang mahal ng mga bag. Tapos sino pa yung nagsabi? Divisoria? Hagoy! Nakakahiya kayo.
Hindi ako naghihingi ng simpatiya sa inyo. Sino kayo makipagsimpatiya? Day, ang agwat natin, day, ganito, day, oh. Andoon kayo sa pinaka ilalim, day. Ang agwat namin, day, ganito, day. Napakataas ng agwat, day, hindi pa ang pagyayabang. Ayan, oh. Parang ganyan, day. Nandito lang kayo sa puwit ko, day, eh. Yan na yung status namin. Talagang magyabang ako. Gusto ko magyabang. Bakit? Di kayo nagyabang? Who are you guys? Ha? Anong naambag niyo sa Pilipinas? Di mo pa siguro alam yung background ko sa Pilipinas. Ha? Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Shame on you. Parating din yung panahon. Sa pagbabuzzer mo sa akin, wala lang ako. Naawa lang ako sa mga nakabasa, lalo na sa side ko, sa side ng mama ko. Okay lang asawa ko, hindi nakaintindi yun eh. Pilipino yan, nakaintindi lang, at saka anak ko, hindi nakaintindi. At saka sabi yan, who are them? Let it be. Kaya nga sabi ko nga noon, kaya nga 8 years nga ako hindi na nagtatrabaho eh. Kasi I don't need extra income. Well, very simple lang ako. Hindi ako nagre-reklamo. It is my right. Alam ko dumating na yung cargo ko December, hindi nga ako nag-ano eh. I never asked them. Inantay ko muna 3rd week of January. Yun ang first message ko sa 2 account nila. Another 1 month nung linggo. Ang dami naming conversation kasi ni Paul eh. Hindi ko naman kailangan kayo eh. Kung nayayabangan ka sa akin, I'm sorry. Kasi dapat lang talaga. Hindi lang naman ang pugong biyahero sa isang katiting lang na ang akala ninyo. Yun ang tinutulungan namin eh. Buhis, buhay, day, ang tulong namin, day. You don't know that. I am so proud. Proud kami mga Pilipino. Nakapaglingkod kami sa bayan. Kayo, hanggang nga lang kayo, pagbabash, yun lang ang alam ninyo. Kung may tumatakbong kaya nga dapat kayo sa Pilipinas lang. Kasi kaya nga ginagamit kayo sa mga politician kasi para kayong yung mga aso na hindi kayo pwede dito yan sa Amerika ang ugali niyo o kahit saan sa abroad. Kaya nga, di mo napansin kahit anong pagsisikap ninyo makapunta sa ibang lugar, ang hirap. Si Mami, hindi ako nahirapan, day. Hindi ako US citizen, Pilipino kami. Binigay sa Diyos kayo. Magkadapa-dapa na mag-asawa ang mga pamilya mo, mga pamangkin ninyo diyan ng matandang foreigner. Ha? Kahit amoy lupa na makarating lang ng abroad. Ayan, sunglass daw galing galing Baklaran. Oh my God. Gusto mo makita ang mga gamit ko, day, na hindi mo pa nahawakan sa tanang buhay mo? Bakit? Why I should have to give you a damn, day, na ikaw ang pag-anuhan ko? Ayan, oh. Ayan, yan ang lula ninyo. Kahit wala yung make-up, walang pulbos, kagigising lang, wala pa akong ligo. Di ba? Diyan lang ako nabubwisit sa mga pinag-iintrigahan ninyong akala mo wala kaming conversation ni Paul. Pinapataas lang ninyo, tapos sabihin ninyo, mag-ask ako ng public apology for what? Ha? I'm asking you, is that my fault? Did I ask them that, hoy, Mr. Paul, do I need kuana ibalandra mo, no? No? Kaya nga, as I said nga ang sahod ng asawa ko, kita ko dito sa tinda-tinda ko. Nagkaroon lang kayo ng mga bahay, sakyanan dahil lang sa kaanuhan ninyo. Ginagamit yung poverty. Alam ninyo yan, na ipadala na lang ninyo, gusto pa ninyo ipadala doon sa kamag-anak ko. Ano kayo? Naka-insulto kayo? Ang
Ang yayaman ng mga tao dito, kamag-anak ko dito, bigyan mo ng ano, yung kanyang putso-putso? Come on, Paul. Use your head, Paul. Huwag tayo magparang bakla-baklaan. Lalaki to lalaki ang kilos natin. Huwag tayo magpaano na magsisterita. Be a man. Don't hide the saya ng ano mo. Malaking, malaking isda ninyo. You are one coward. With matsing iyak-iyak. Buti sana kung nag-viral, kung sino kayo lang, mga leche kayo, kayo pang mga, ang iba diyang nanonood, mga chismosa, wala namang naambag, mga purpose. Alam ninyo yung pinagsasabi ko, who are the user? Ginamit ninyo ang pugong. Ito naman si pugong na paggamit. Hindi ako galit ni Mang Ili o yung asawa niya. Ang kinagalit ko, dahil hindi pa ninyo ako kilala, ako pala ang tinik ng lalamunan ninyo. Nangisay na yung mata ko ha, di pa tayo nakita. Anytime you want to talk to me in the court, I will. Dignidad ang naano ko sa akin, reputasyon eh. Hindi lang sa akin, the people in America, wala na kayong paggalang, tapos sinong pinakamalaking ano niyo, ambag. Sige nga, magkaroon kaya kayo ng mga sakyanan? Sige, magtrabaho kayo dito sa Amerika na ang daming mga bayan. Ako nga ang tagal ko sa Amerika, wala nga akong bahay diyan eh. Sa totoo lang, dahil puro ko binibigay lahat ang tulong sa inyo. Dahil sabi ko, di ko kailangan ng ilang mansyon pa, ilang sakyanan. Nagtitinda ako, naghihirap ako, nagtitinda para lang na maitunol ako dahil yun ang pinaka-weakness ko. Alam mo ba, dahil bigyan ko kayo ng short briefing? Makakita ako ng sabi na yung kon, tawag ka ng manglilimos, sabi na ka ng mga bigar, nagbibig ng pera, ikutan ko pa yan. Lalo na pag gas station, pakainin ko yan, go ahead. Kaya mo yan gawin? Di ko yan pinakita ng TV, day. Ganyan ang puso ni Mami, day, dahil laki ako ng hirap, hanggang ngayon hirap pa rin ako. Ganyan ang pagtulong sa kapwa, day. Tapos na kami sa military. Sabi ko, ano ba itong nangyari sa buhay namin? Pati anak ko, sa alang-alang, sabi ko, Daddy, ko anong mangyari ng anak mo? Aywan ko lang din. Di ko matanggap. Di ba sabi ko, diyan ako iiyak pag ang pamilya na ang mawala? Wala namang nawala sa iyo dahil lang mga sikat kayo, dahil 3 million? Ha? Kasi nga sabi ko nga, sige, walang kamerahan. Walang bidyuhan. Ginawa ninyo dahil wala naman kayong mga sponsor. Tapos yung ibang sponsor naman, they are after, ninyo, ipadala mo agad yung taga-Amerika ninyong mayaman. Nagulat ako bakit siya nagsalita. Akala ko si Paul ang pinaka-boss dyan. Si Paul pala parang tuta, aso lang pala siya, nagkakahul-kahul. Yung gumagano-gano ng buntot. I'm sorry. Di kayo makapagsalita, no? Akala ninyo natakot si Mami? Simple lang yun. Trial lang yun. Kaya nga dapat may isa pang box yun kasi hindi pa napuno yun. O di pa napuno, hindi nagkasya. May mga kuan, mga reading books, mga vitamins sana. Hindi ko ibibigay na yun. Mas ibibigay ko pa sa mga homeless dito. It was really ang pangalan ko na Buti sana kung nag-viral, kung sino kayo lang, mga leche kayo, kayo pang mga, ang iba diyang nanonood, mga chismosa, wala namang naambag, mga purpose. Ako magbigay, day, pinaghirapan ko yun. Bukal yun, day, hindi pa ako kumain mula kanina, day. Nanggigil ako, kaya nga, kinawakan ko si Mama Mary, sabi ko, it's a Lenten season, second Sunday, alam mo ba ang Lenten season? Ang mga demonyo, kayo ang ginagamit. Akong naawa sa inyo, pinagdasal ko kayo. Sabi ko, tingnan mo talaga si Devil, the Lent season. Double ang work ni Devil. That's normal. Dahil this is a Lent season, gusto ni magkagulo tayo. Tuwang-tuwa si demonyo. Kaya kayo ang ginamit na weapons ni demonyo na magkasira-sira. Wala naman sana itong issue kung di kayo magchuchu-chuchu eh. O now, sinong may kasalanan? Si Mami na wala akong mahihita? Ang daming mga mahihirap mga daga, lalo na sa amin. Kayo lang dyan ng mga kunwari lang. Attack? Sige, attack pa more.
may kasalanan? Basahin ninyo. According to the record, December 23, 2023, it was delivered ni Mang Ili, wala nga si Mang Ili, ka-live-in, tapos may nagsabi pa ka-live-in, yun ang message doon sa ano eh. Hindi yan kasi recorded yan, kahit mag-abot tayo ng ano, ng korte. Walang labis, walang kulang. I-end up ko na yan, mag-usap na lang kami, tapos pinapahiya-hiya pa ninyo ako. Sabi ko nga, iripan ang 20, di ba nga mayaman kayo? Sabi ko, ayaw daw, kasi ano, 20 lang eh, ano ko, ang yaman nga ninyo, million-million nga eh. Kasi idonate ko ang bari $400 na yun, ang mga kulang-kulang 400, i-donate ko kay Father June o kay Father Rene kasi nag-ayos sila ng simbahan. Makabili na yun ng ano, ng snack ng ano, karpintero. Sabi ko nga, ito ang pangalan, mag-wait ka lang. Eh si ma'am, ano yan, yung mayaman ninyo, may zillion mga pari dito. Parang ano yan, yung parang sa, ano ba yung sa Pilipinas na transfer, yun, parang zeal. Kung di ko hawakan ng pera, huwag kang matakot. Tapos ngayon, ang dami na palang issue ninyo, mga leche. You think so? Sino nakapag-benefits niyan? You shame. Ginamit lang ninyo kung alam lang ng mga katutubong mangmang. Ginamit yung mga bata paaralin para meron silang makitang record na ito ang ano namin na business ni Pugong para to avoid paying taxes in America. That's the truth. Kaya kanina ko napagtantoy ko, oops, nabasa ko, dala-dala pa kunwari ang ano, papel. Hindi mahina ang kukuti. Bisaya lang tayo sumami, but I'm proud. Pilipino kami, but we are, number 1 dito. Marami kaming natulungan. Hospital, kung ano-ano pa. Come on, sabihin pa ninyo, di man lang kayo nahiya. Yun ang Pilipino, walang asenso. Kaya di kayo binigyan ng bless ng Diyos. Hindi kami Amerikano ang mga asawa namin. Ang hirap kaya mag-apply dito ng petition. Kaya alam ni Lord na malinis kayo. Mga anak ninyo, nag-agugo dancer na dyan, di nyo alam. Mga bit-kabit yun, kung mag-abroad ng mga Hong Kong. You think so, di ko alam yan? Mga Pilipina, di ba dami nagpatayan yan sa yung sa Singapore? Dahil sa ka-homesick, alam ko yan dahil na galing akong Bahrain. Pero nandyan ang Diyos sa akin. Yung hindi ko binayad ang ko, kaluluwa ko para lang Pinaghirapan ko ng 12 years, ganun din, bigay-bigay. Kaya your mouth, guys, you are simple. Ang daming nadadamay, hindi lang ako, kaya lang ako nagalit dahil sila na ang naiyak sa akin, tumatawag lip under, kala ko kanina papunta akong simbahan. I receive another call. Doon ako umiiyak. Sabi ko, paano itong hindi naman ito na Dahil nasa military kami, may mga kontak kami. Akala nila, tapos yung pagkatapos ko nag-away, yung taga San Diego, sabi niya, Beth, are you okay? Remember our mental health. We need to avoid the mental health na ma-stress ka. Kasi ang dami nag-involve eh. Hindi na natutuwa ang mga kasamahan ko. Sobra na kayo, akala mo magkapareha kayo. O ito, isa pang words. Sino ba isang kahig, isang tuka sa atin? Nga mag-antay kayo ng mga may tatakbo. Hindi naman lahat. Gusto pala ninyo palakihan, ha? Ibigay ninyo please ang number ng tulpo. Or else magkita kami kung saan kami na lang ipibilab magkita ng kurti. Wala akong intention. Kayo ang akala ko tapos na the story is end up. Na ipadala na lang ninyo, gusto pa ninyo ipadala doon sa kamag-anak ko. Ano kayo? Naka-insulto kayo? Ang yayaman ng mga tao dito, kamag-anak ko dito, bigyan mo ng yung kanyang putso-putso? Come on, Paul. Use your head, Paul. Huwag tayong magparang bakla-baklaan. Lalaki to lalaki ang kilos natin. Huwag tayong magpaano na magsisterita. Be a man. Don't hide the saya ng mo. Malaking, malaking isda ninyo. You are one coward. With matsing iyak-iyak. Dahil nalaman ko na nga. Di ba nung ako ng Friday, sabi ko, nasaan ang balikbayan? Di ba may sumagot? It was recorded. Ma'am Beth, don't worry. It was recorded.